Sa isang liblib na baryo ng Masbate kung saan ako naninirahan noon, ay isa ako sa mga bantog na mambabarang sa lugar namin. Kahit na napakalayo sa kabyasnan ang tinitiran ko, ay palagi akong dinarayo ng mga tao na nagnanais ng aking serbisyo. Isang pakiusap lang nila sa akin at bayaran ako sa tamang presyo, ay nagkakasundo na kami ng kliyente ko. Depende rin ang ibinabayad nila sa akin sa antas ng gagawin kong pamarusa o pagpatay. Ganoon po ang gawain ko noon mga kalakbay. At sa paglipas nga ng mga panahon, ay naging normal na sa akin ang maging isang batikang mambabarang. Simula kasi nung nasa edad 15 anyos pa lamang ako, ay unti-unti na akong tinuruan ng aking mga magulang sa larangan ng pagiging isang mambabarang. Kung hindi nyo rin po kasi na itatanong kalakbay, isa sa mga kinatatakutang mambabarang ang aking mga magulang. Iniiwasan sila ng mga kababaryo namin at halos ni ang tumingin sa kanilang mga mata ay ayaw gawin ng mga kapitbahay namin. Sa kadahilan ng natatakot silang baka mabati o kung anumang salamangka ang gawin ng mga magulang ko sa kanila. Kapag natitigan nila ng mata sa mata ang mga magulang ko. Kaya naman kahit ang mga anak nila ay tinuruan ring huwag makipaglapit sa akin at huwag akong kaibiganin. Dahil tulad ng mga magulang ko, ay isa rin umano akong mambabarang. Dahil sa ako lang naman ang susunod sa yapak ng mga iyon. Sa totoo lang mga kalakbay, ni minsan sa ginawa kong pambabarang, ay hindi pa ako pumalya at wala pang nakakahuli sa aking manggagamot o albularyo man. Hirap na hirap silang hulihin ako dahil sa tangan kong mutya. Subalit ang lahat ng iyon ay nagbago noong may nakilala kong isang tao na siyang nagbigay ng liwanag sa aking landas na tinatahak at nagpabago ng aking paniniwala. Mapagpalang araw mga kalakbay at sa ating butihing narrator. Itago niyo na lamang po ko sa pangalang Melchor. Itong kwentong aking ibabahagi sa inyo ay totoong karanasan ko ito mga kalakbay. Ang hiling ko lang sana ay huwag ninyo akong husgan base sa nakaraang kong buhay. Dahil maging ako man ay minsan ko na rin isinuka at isinumpa ang aking sarili. Dahil sa maling desisyong nagawa ko noon at nagpabulag ako sa malaking salapi sa tuwing may nangangailangan ng aking serbisyo. Pero sa ngayon kalakbay ay maluwag at masaya kong sasabihin sa inyo na tuluyan ko ng tinalikuran ng gawaing iyon. At sa maliwanag na landas ay nagpatuloy ako sa aking buhay. Kahit na noong umpisa ay napaka-imposibleng mangyari. Pero ang lahat ng iyon ay nakayanan ko sa tulong ng isang napakabuting tao. Dekada 90 nang sabay na mamatay ang mga magulang ko. Nag-iisang anak lamang ako at halos walang makipagkaibigan sa akin dahil sa uri ng trabaho ng mga magulang ko. Kaya't ni minsan ay wala akong napagsabihan o napaglabasan ng sama ng loob o problema man. Noong namatay ang mga magulang ko, ay ako na ang humalili sa kanilang naiwang trabaho. Bawat taong pumupunta sa bahay ay maayos kong hinarap at iniskaso ang kani-kanilang mga hinaing na problema. Sa tuwing may binabarang ako, ay agad ako nagpapahid ng langis na may nakababad na mutya ng langka at may nakahalong orasyon sa kaliwa. Nang sa gayon ay hindi ako mahuli ng mga manggagamot o albularyo. Dahil ang mutya ng langka ay napakadulas noong gamitin pagdating sa kumbate. Basta't marunong ka lang kung paanong gamitin iyon, ay tiyak na walang paltos ang iyong gagawin. Isang araw ay naisipan kong magliwaliw sa bayan. Medyo nabagot na kasi ako nun sa bahay dahil mag-iisang linggo nang walang pumupuntang kliyente. Sa isip-isip ko pa, mukhang namumulubi na yata ang mga masasamang taong halangang kaluluwa gaya ko. Pero hindi ko alam kung bakit ng mga sandaling iyon ay gusto kong maranasan na maging isang ordinaryong tao. Gusto kong magliwaliw ng walang iniisip na kaya ayaw lumapit sa akin ng mga tao at makipag-usap. Yun ay dahil sa katayuan ko sa buhay. Isa pa sa loob ng 38 taon, ni minsan sa buhay ko ay hindi ko man lang naranasan kung paano ang maging masaya tulad ng mga ordinaryong tao. Kaya naman binaklas ko ang lahat ng orasyon
at kagamitan ko at inilagay sa maliit na kahon tapos ay itinago ko iyon sa ilalim ng katre. Masyado akong nagpakampante ng mga oras na iyon dahil sa batid ko sa aking sarili na wala nang makakatalo pa sa akin ni isa man. Kahit na iharap pa sa akin ang pinakamagaling na albularyo ay hindi ko iyon uurungan. Bit-bit ang bag na naglalaman ng madaming pera. Gawa ng naipong ko ang lahat ng mga kinita ko, ay naglakad na ako papunta sa labasan ng baryo. Habang naglalakad nga ako, ni isa ay walang gustong lumapit sa akin o kumausap man lang. Pero ayos lang yon mga kalakbay, dahil sanay naman na akong iniiwasan ng mga tao. Pagkarating ko sa bungad ng baryo ay sumakay na ako ng habal-habal papuntang bayan. Sa paglipas ng mga oras, ay masyado akong nalibang sa aking pamamasyal. Habang tumitingin ako sa mga paninda, ay nagulat na lamang ako nang may sunod-sunod na putok akong narinig. Kasunod noon ay ang paghapdi ng aking balikat. Noong tignan ko iyon, ay nakita kong may umaagos na likidong kulay pula. Kasunod noon ay ang malakas na sigaw ng isang lalaki. "Papatayin kita, pinatay mo ang asawa ko. Ikaw ang pumatay sa asawa ko, isa kang mambabarang." Sigaw ng lalaking may hawak na armas at sunod-sunod na pinaputok ko yon. Mabuti na lamang at mabilis akong nakatakbot na kapagkubli. Kaya naman daplis lamang ang tumama sa akin at hindi ako napuruhan. Lintik naman talaga o. Bakit ba kung kailan ko gustong magliwaliw ng walang kargada? Saka pa nagsipagsulputan ng mga gustong yumari sa akin. Naiinis kong sambit sa sarili habang sapo-sapo ang brasong patuloy pa rin nagdurugo. Nagkakagulo na ang mga tao at halos lahat ay nagkandara pa ng makalayo sa lalaking may hawak ng baril. Sandali ako nagpahinga tapos ay sinilip ko ang lalaki mula sa aking pinagkukublihan. Nakita kong patuloy pa rin itong naghahanap. Kaya't wala na akong ibang naisip na paraan kundi tumakas na lang muna. Wala kasi akong dalang panangga o medalyon ng mga oras na iyon. Kaya wala akong kalaban-laban sa taong may hawak na armas kung sakali mangharapin ko siya at makipagsagupahan. Sa baril pa lang na hawak ng taong iyon ay wala na akong panama. Talong-talo na ako lalo na at marami na ang dugong umagos sa braso ko. Idagdag pa yung naramdaman ko na may tangan rin ang lalaki. "Humanda ka sa akin. Sisiguraduhin ko sa iyong triple ang ibabalik ko sa iyong sakit. Hindi man kita kilala sa pangalan, pero tandang-tanda ko ang itsura mo." Sambit ko sa sarili at mabilis nang umalis sa pinagkublihan. Subalit sa kasamaang palad bago pa man ako makatakbo, ay nakita na ako ng lalaking may hawak na armas at muling pinaputokan ng baril. Wala nang lingon-lingon pa at mabilis na akong tumakbo. Hanggang sa naramdaman kong tinamaan ako sa binti at 2 beses iyon. Ramdam ko yung sakit at hapdi, kaya napamura ako nun sa aking sarili. Pero dahil sa kagustuhan kong makatakas at natatakot pa akong mamatay dahil hindi pa ako handa ng mga oras na iyon, kaya naman kahit naiika-ika ay pinilit kong makatakas. Halos mawalan na ako ng ulirat at hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ako pwedeng mamatay ng ganito na lang. Ayoko pang mamatay. Wika ko sa aking sarili habang tagaktak na ang aking pawis. Sa pagpapatuloy ng aking pagtakas, ay doon ko lamang naramdamang nakakatakot palang mamatay nang hindi ka handa. Ang daming bumabalik na masasamang nagawa ko sa aking isipan. Hanggang sa paglipas pa ng ilang sandali, ay napadpad ako sa isang eskinita. May nakita akong sasakyang nakabukas. Kaya naman wala nang pagdadalawang isip pang dumiretso na ako ng pasok at nagsusumiksik sa mga nakatambak na gamit. Wala na akong pakialam kung saan man ako mapadpad ng mga oras na iyon. Basta't ang mahalaga sa akin ay makalayo at makatakas sa lalaking gustong pumatay sa akin. Makaraan naman ng ilang segundo ay nakita kong isinara na ang sasakyan at umandar na. Napahinga na ako ng maluwag at napabuntong hininga. Habang iniisip ko kung sino ang lalaking iyon at bakit malakas ang pakiramdam kung may dugo siyang albularyo. Sa pag-iisip kong iyon ay unti-unti kong naramdaman na dumidilim na ang paningin ko. Mamamatay na ba ako?
Tanong ko sa aking isipan hanggang sa tuluyan na nga akong nawalan ng ulirat. Nagising na lamang ako noon sa isang malambot na higaan. Tapos ay may lalaking hindi pa namang gaanong katandaan. Nakasuot ito ng puting kamiseta at kasalukuyang ginagamot ang aking mga sugat. Sandali, nasaan ako at sino kayo? Bulalas kong tanong at agarang napatayo. Bahagya pa akong napaigik dahil sa sakit na naramdaman. Narinig ko namang sinabi sa akin ng lalaki na huwag muna akong kumilos dahil hindi pa tapos ang ginagawa niyang panggagamot. Ako nga pala si Arturo. Father Arturo na lang ang itawag mo sa akin. Nandito ka sa bahay ng kaibigan ko. Dito kita dinala dahil nakita kong hinimatay ka at halos maubusan ka na ng dugo. Hindi na kita dinala pa sa ospital sapagkat napakalayo pa rito sa bayan ang pagamutan. Kaya't dito na lamang kita dinala. Mahabang paliwanag ng lalaki. Father Arturo, ibig ninyong sabihin isa kayong pari. Naninilbihan kayo sa simbahan. Nauutal na kinakabahan kong tanong at sunod-sunod ang pagdagundong ng dibdib ko na para bang bigla na lamang may naghahabulang daga. Noong makumpirma kong ang isa siyang pari, ay tinabig ko ang kanyang kamay at akmang tatayo na sana. Subalit kaagad na napaupo sa kadahilanan na bigla na lamang nangatog ang buo kong katawan. Sumunod ka na lang sa sinabi ng kaibigan ko. Huwag kang pasaway, bata. Boses ng isang matandang lalaki. Kaya naman napatingin ako sa may pintuan at doon nga ay nakita ko ang matandang lalaking may suot na medalyon ng atardar. Nanlaki ang mga mata kong napatitig sa suot ng matanda at noong ilang hakbang na lamang ang layo niya mula sa akin ay bigla na lamang akong naalibadbaran at higit sa lahat ay nakaramdam ako ng sobrang init sa katawan. Parang mapapaso na ang buong katawan ko dahil sa tindi ng presensyang bumabalot sa katauhan ng matanda. Napaigit na lamang ako at napahawak sa leeg ko dahil sa parang sinasakal ako ng kung sino man na nilalang na hindi ko nakikita. Buisit, ano ba tong napasok kong sitwasyon? Bakit napunta ako dito? Sino ka? Bakit may suot kang medalyon? Nahihirapan kong tanong sa matanda. At pilit na pinupukpok ang dibdib ko para makahinga ng maluwag. Mahina namang tumawa ang matanda at nagpakilala siyang si Mang Pabling. Isa siyang albularyo at matalik na kaibigan niya ang paring si Mang Arturo. Hindi ako makahinga. Tumabi kayo dyan, lalabas ako. Sambit ko at pinipilit kong makatayo at maglakad palabas ng silid na iyon. Ngunit hindi pa man ako nakakalayo ay agaran ako napasalampak sa sahig at halos maputulan na ako ng litid dahil sa tindi ng pananakit ng aking dibdib. Nilapitan naman ako ni Father Arturo para tulungang makatayo pero iwinakli ko lamang ang kanyang kamay at pilit na iginagapang ang sarili palabas ng silid. Ay nakong bata ka, halika rito at gagamutin ka pa namin. Wika ni Mang Pabling at walang kahirap-hirap na binuhat niya ako at ibinalik sa may higaan. Kaya napatanong na lamang ako sa aking isipan kung anong klaseng albularyo ang nasa aking harapan. Bakit napakalakas niya? Kung titignan kasi ang katawang lupa niya, ay halos uugod-ugod na nga ito. Pero bakit kung buhatin niya ako ay parang nagbuhat lamang siya ng papel? Hanggang sa 3 tapik ang ginawa ng albularyo sa likuran ko bago ako nakahinga ng maluwag. Parang nabunutan ako ng tinik at nawala rin ang init na dumadaloy sa balat ko at bumalik sa normal ang pakiramdam ko. Iho, unang tingin ko pa lamang sa'yo ay hindi ka na isang ordinaryong tao. Alam kong may tangang ka sa kaliwa, kaya nga lang ay mukhang binaklas mo. Kaya't kamuntikan ka na mapatay noong anak ng manggagamot kanina sa palengke. Panimulang wika ni Father Arturo na siya namang ikinagulat ko at ikinanlaki ng mga mata ko at napatingin sa kanya. Dagdag niya pa ay kabilang siya sa angkan ng mga antingero at albularyo. Kaya kahit na isa siyang pari, ay malakas pa rin ang kanyang pakiramdam kapag may tangan sa kaliwa ang taong nakakasalamuha niya. Nakita niya rin ako kaninang hinahabol noong lalaking may hawak na baril at walang tigil na pinapuputukan.
Noong makita naman niya akong papunta sa eskinita kung saan naroon ang kanyang sasakyan, ay sinadya niya iyong buksan para doon ako makapagtago. Alam niya kasing hindi na ako magtatagal pa kung sakali mang ipagpatuloy ko ang pagtakbo. Naghintay lamang siya ng pagkakataong makapasok ako sa loob ng sasakyan niya at makapagtago bago siya umalis sa pinagtaguan, tapos ay isinara ang sasakyan at pinaandar. Bakit? Bakit niyo ako tinulungan gayong alam ninyo na masama akong tao? Walang kagatol-gatol na tanong ko sa pare at napatitig sa kanya. Nararamdaman kong may bahid pa ng kabutihan sa puso mo, iyo. Hindi mo nga lang iyon na ipapakita dahil na-impluwensyang ka o namulat sa larangang ginagalawan mo. Tugon ni Father Arturo. Napatanga naman ako at yumuko dahil sa totoo lang ay may punto ang pare. Noon pa man ay gusto kong maging isang simpleng tao lamang. Kaya lang dahil sa sinabi ng aking mga magulang na hindi ako pwedeng mainggit o makipaglapit sa mga ordinaryong tao dahil wala namang ginagawa ang mga iyon kundi magpakasaya at gawin ang lahat ng gusto nila sa buhay. Kukutyain lamang nila ako at gagawin katawa-tawa gaya ng ginagawa nila sa mga magulang ko. Kaya huwag na huwag umano akong makipaglapit o makipag-usap man lang. Bata ka pa at may pagkakataong ka pang magbago, iyo. At ito nga ang pagkakataong sinasabi ko. Rinig kong wika ni Father Arturo. Wala nang pagkakataon pa. Marami na akong nagawang mali at may mga napatay na ako, Father. Kaya huwag niyong sabihin sa akin may pagkakataon pa dahil wala kayo sa aking sitwasyon. Tugon ko sabay pikit ng aking mga mata at inalala ang nakaraang pangyayari kung paano akong tinuruan ng mga magulang ko sa pambabarang. Tandang-tanda ko pa noong nasa edad 18 taon pa lamang ako, mga kalakbay. Noong unang pinagawa sa akin ng aking mga magulang, ang bagay na hindi ko makakalimutan sa tanang buhay ko. Araw ng Biyernes noon, nasa harapan kami ng altar sa loob ng bahay, kung saan palaging nagdadasal ang mga magulang ko kapag may pinarurusahan sila o kinikitilang buhay. Naalala ko pang labis-labis ang pangangatog ng katawang ko noon. Dahil sa pinipilit nila akong gawin ang bagay na sa buong buhay ko ay hindi ko pa nagagawa. Ang parusahan at kitilan ng buhay ang dalagang lihim kong minahal na naninirahan lamang sa lugar namin. Kung hindi niyo po kasi naitatanong, gandang-ganda ako sa dalagang si Erwina. Simpleng babae lamang at napakabait. Tanging siya lamang ang naglakas loob na kausapin ako at kapag nagkakasalubong kami ay palagi niya akong iningitian. Kaya naman mas lalo akong napamahal sa dalaga. Hindi naman lingid sa mga magulang kong may pagtingin ako kay Erwina. Ngunit wala silang pakialam. Dahil ayon sa kanila ay sagabal lamang sa angkan namin kung magmamahal ako ng isang ordinaryong babae. Dapat kung iibig man ako ay isa rin mambabarang. Nang sa ganun ay walang magiging problema. Noong una ay tinanong ko pa kung ano ang kasalanan sa kanila ng dalaga at bakit kailangang sapitin ng isang inosenteng tao ang karumal-dumal. Sinabi naman ng aking amang may lumapit sa kanilang matandang babae at nagbayad ng malaking halaga. Kitilan lamang nila ng buhay ang dalaga. Sapagkat mas maganda na raw iyong walang makikinabang sa dalaga kaysa patuloy pa iyong mamuhay ng masaya. Subalit nagdurusa naman ang kanyang apo. Ilang beses na raw kasing nakiusap ang kanyang apo na sagutin ng dalaga pero binaliwala lamang nito. Sinubukan pa umanong kausapin ng matanda ang dalaga at pinakausapan tungkol sa kanyang apo. Pero mas lalo lamang itong nagmatigas. Kaya naman noong nalaman ng kanyang apo ang sinabi ng dalaga, ay mas lalo lamang iyong nalugmok at pinahihirapan ang sarili. Umabot pa sa puntong ayaw nang lumabas ng silid at kumain. Matapos ko nga marinig ang sinabi ng aking ama, ay pinakiusapan ko pa siya na baka pwede pang pag-isipan bago gumawa ng maling hakbang. Dahil sa kung tutuusin ay wala namang kasalanan ng dalaga. Naging tapat lamang ito sa nararamdaman at ayaw nitong manloko ng tao. Kawawa naman ang inosenteng biktima dahil lamang sa kagustuhan ng mga taong sariling taligayahan lamang ang iniisip. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo,
Huwag mong kaawaan ng mga ordinaryong tao. Masyado silang makasarili at wala na tayong pakialam sa kung ano man ang sumunod na mangyayari. Hindi na natin sagutin pa ang mga iyon. Ang mahalaga ay nagawa natin ang gusto nilang ipagawa at binayaran tayo sa tamang presyo. Pagalit na wika ng aking ama. Pero kasi Itay, hindi ko na naituloy pa ang aking sasabihin nang magwika ang aking inang umpisahan ko ng gawin ang ipinapagawa niya. Unti-untiin ko raw ang pagkitil sa buhay ng dalaga at huwag biglain. Nang sa ganon ay hindi maalarma ang mga nakapaligid sa dalaga at iisipin nilang isang simpleng sakit lamang ang dumapo dito. Dapat ay ganon ang gawin ko para hindi ako mahuli kaagad. Baguhan ka pa lamang kaya ganyan ang nararamdaman mo. Sige na, gawin mo na ang ipinag-uutos namin para matapos ka na riyan. Dapat ay mapatagal mo ng 1 linggo ang buhay ng dalaga bago mo kitalan ang buhay. Maliwanag ba? Pagalit na sad ng aking ama. Nag-iisang anak lamang ako at lahat ng gusto nila ay sinusunod ko. Takot akong sawayin ang kanilang kagustuhan at ayoko ring madismaya sila sa akin. Kaya naman kahit labag sa kalooban ko ay tumango na lamang ako. Napag-isip-isip kong 1 linggo pa naman bago ko desisyonan ang buhay ng dalaga. May oras pa ako para subukang muling pakiusapan ng mga magulang ko. Nang maiwan na nga akong mag-isa sa harap ng altar, kahit labag man sa kaloob-looban ko ay sinunod ko ang gusto ng aking mga magulang. Isa-isa kong inilagay ang insekto sa boteng may iilang hibla ng buhok na pagmamay-ari ng dalaga. Nakuha iyon ng matanda noong kausapin niya ang dalaga at pasimpleng hinimas ang buhok. Matapos ko nga mailagay ang mga insekto sa harapan ng nakasinding kandilang itim, ay nagritual ako ng mga katagang pamarusa sa dalaga. Sa pamamagitan ng insekto, ay unti-unting kakainin noon ang laman loob ng dalaga. Sasakit ng todo ang tiyan nito na halos ikamatay na ng dalaga sa tuwing manginginain ng mga insekto, at maging ang binti at braso ng dalaga ay hindi palalagpasin ng mga alaga ko. Matapos kong gawin iyon ay tumayo na ako at tinayaan lamang na pinag-aagawan ng mga alaga ko ang iilang hibla ng buhok ng dalaga. Bahala na, sambit ko sa aking sarili at pinagpagan ng sarili at pumasok na sa silid. Ramdam na ramdam ko pa rin ang panginginig ng katawang ko sa isiping hindi magiging madali ang daranasin ng dalaga. Isipin ko pa nga lang ay maluha-luha na ako sa awa. Lumipas nga ang 3 araw. Pasado 12:00 ng gabi, nang palima kong nag-astral projection at pinuntahan ang bahay ng dalaga. Tuloy-tuloy lamang ako sa silid kung saan naroon ito. Sa pintuan pa lamang ay naririnig ko na ang sigaw ng dalaga at mababakas mo sa boses nito ang paghihirap. Pagkapasok ko nga sa silid, ay bumulaga sa akin ang kaawa-awa niyang kalagayan. Nakaratay ito sa higaan at namimilipit sa sakit. Halos malata na rin ang galis ang kanyang braso at binti at makikita mo may mga maliliit na butas iyon. Tanging ako lamang ang nakakakitang maglabas-pasok ang malit kong alagang insekto sa mga maliliit na butas. Nakita ko rin pinagpipiestahan ng mga ito ang laman loob ng dalaga, na siyang naging dahilan kung bakit mas gugustin na lamang nitong mamatay kaysa patuloy pa rin itong maranasan ang pahirap na ginagawa ko. Halos makalbo na rin ang ulo nito dahil sa pununan ng mga galis. Nang mga sandaling iyon ay hindi ko na napigilan ang sariling maluha. Lalo na nung makita kong nag-iiyakan na ang mga magulang nito at hindi na alam ang gagawin. Patawarin mo sana ako sa mga nagawa ko. Sunod-sunod ang mga luhang sambit ko bago ko tuluyang nilisan ang silid ng dalaga. Hanggang dito na lang po muna ang aking kwento, mga kalakbay. Asahan nyo at bukas na bukas ay i-upload ko na ang karugtong nito. Maraming salamat po sa inyong lahat.